Sound check. 1, 2, 3, sound check. Praise God. Magandang umaga sa bawat isa. Tayo magsimula na sa gawain ng Panginoon sa mga Lord online. Welcome sa Father's House Christian Center. Tayo ako sa Diyos na silang awitin. Hallelujah. Blessed be. Yes, alam mo naman.
Salamat, Panginoon. Praise the Lord. Kaya sa Diyos na isang malimay na meeting, gamitan natin ang Panginoon. Give thanks. Give thanks. Salamat natin ang Diyos. Araw-araw. Pag-isat. Sila. Jesus Christ, He is all the time. We sing with a grateful heart, treating serve the Holy One, we bless His name. Jesus Christ,
Praise the Lord. Salamat po, Diyos. Para sa ating worship schedule, meron po tayong panalangin araw-araw. Ating morning devotion, morning prayer from Monday hanggang Sunday, 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga. At ating Sunday school, 9 a.m. sa pag-aaral, pag-iburo, ng salita ng Panginoon. At natin kayo yung aking pagkakaroon ito, Sunday morning worship at 6:30 p.m. naman sa gabi. Ang ating Sunday evening at same time din po sa ating weekly service. Every Wednesday, na ating hallelujah. Panalangin natin yung ating bansa, ating mga Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga government officials, mga Pangulo, sa pamaraan ng mga gobyerno, ng kaligtasan, kakilala sa salita ng Pangulo. Panalangin din natin ang ating mga leaders, Church Leadership International, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, sama din natin Pastor Tobin, Pastor Howard Warner, Pastor Richard Ruby, Pastor Paul Stevens, Pastor Mark Olson, at ang ating national leader, pag-pray din natin, Pastor Boyd Isipida. Sama din natin mga regional leaders, Pastor Frank Delegatula, Pastor Narang Butal, Pastor Ern Merente, Pastor Charlie Medias, Pastor Elizabeth, at ang ating ng Iglesia, Pastor Rico Herrera, sa mga dalangin natin ang kalakasan, kasigla, kalusugan, ng ating mga leaders. Sama din natin pag-pray mga fellow Buklaran Daughter Churches, Pastor Gerson Valbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isa, Pastor Vincent Sever, Pastor Marcelo Llano, Pastor Bob Pedrosa, Pastor Samuel Boy, Pastor Julia de China, Pastor Melvin David, Pastor John Chanes, Pastor Jess Pachi, Pastor David ng Bahay, ang mga lugar ng Misteryo, dalangin natin ang pagkiligtas, ang pagsama ng Panginoon sa kanila ilang sa Diyos, ang bayan ng Tipolo, pag-pray din natin, ang aming pastor, Pastor Sa Lucena, ay sa bayan, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, soul king, kailangan nila sa Lipusalit, sa Lilote, at transportation fee, kaya lapit din natin sa Panginoon, ng sasakyan. Bawat sa healing request, kompleto kagalingan, prayer request, si Pedro Garcia, Brother Ramon Tataro, Tulupasya, Shirley San Pedro, Tita Lourdes San Nadulo, Community Pobre, kay Pastor Pompey, sa aking pakakiran, Sister Ashi, sumang Dalangin natin ang kompleto kagalingan at sa aking kapatid din, Brother John Carpet Mendoza. Natin din nasa Panginoon, ating mga mahal sa buhay, kung meron ating mga kamag-anak, hindi ba siyarap, hindi ba nakasudal sa lugar ng Panginoon, at gamitin natin sa mga kasama natin sa gawain ng Panginoon at ang activity. Meron po tayong mga street preaching every weekend, Bible study, survey, simula po bukas ang ating Jubilee service, revival, sa Baclaran, Sister Ute, ang gabi ng ating Panawi, Pastor John Ramos. Hallelujah! Sa mga nagkalang pabalik ng ating pastor, ang magugula. Praise God. Maulit naman sa panalangin ni Zopa. Tapos natin muli ang pangalan ng Panginoon. Pangalan tayo ng Diyos. Praise the Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Yan tayo ay manalangin sa Panginoon. Dakila tapat ng Diyos, maraming salamat sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa aming buhay. Salamat sa pagkakataon namin nasa iyong kawain mo ka sa oras na ito. Lahat ng bawat nabanggit, dakilang Diyos, hinihingi po namin, Panginoon, ang iyong kasanalyon o pagkatugunan mo, dakilang Diyos, sa bawat panalangin o prayer request, dakilang Diyos na dinanggit sa lugar nito. Ang dalangin pa rin namin, Panginoon, ang iyong pagpapala at pagsama sa bawat isa. Ang malayang pagkilos ng iyong banal na Espiritu, kapayapaan sa aming bansa, dakilang Diyos, kaayusan sa pamumuno, sa bansa namin. Ito ang dalangin namin, dakilang Diyos, na maging payapa at maging malaya ang pangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos at ang pagliligtas ng maraming kaluluwa. Kaya ang dalangin pa rin namin, Panginoon, ang national leader namin, Panginoon, na iyong samahan, pagpalain at bless at palawakin pa ang kanyang ministry. Naging ang aming Mother Church, ang dalangin namin, Panginoon, na iyong pagpalain. Ganun din, Panginoon, ang kanyang may bahay. Bless mo po, Panginoon, tatagpin ang kanilang pangailangan.
God, marami pong salamat na ang regional leader ay iyo pong samahan. Mula kay Pastor Frank, Ventura, Pastor Naro Butay, Pastor Jeremy Rente, Pastor Jens Dele, at kay Pastor Chamil Darias. Pagpalain mo. Pero si po God, maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Sana tayo na patuloy na lumago, sumulong sa paglilingkod sa ating Panginoon. Okay, diretso na tayo. Wala naman tayo mga kwenta. Panalangin natin, mapagpalain ng Diyos ang kanyang gawain, magtango ng mga kaluluwa, mga potential na alaga. Ang panalangin ko po tuwing aking lumuluhod, bigyan tayo ng Panginoon na mga tao, ng mga lalaki, ang puso ay tuligos ng Panginoon. Yun po kasi ang kailangan. Kasi pag ang tao ay inilos lamang, nahirap at hindi sa pamamagitan ng pagkilos ng Panginoon sa kanilang puso. So, hindi ang tatagal sa gawain ng ating Panginoon. Kapag ang isang tao kasi ay inilos ng Panginoon, lalaki o babae, inilos ng Panginoon ang kanilang puso, rain or shine, umilang man ng mahabang panahon, mananatili at susuporta sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Okay, so tayo po dito ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Tulad ng ating nabanggit, ang palatandaan, ang nakikilala, ang puso ng tao sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ibinibigay. Hindi ko alam kung sasangayunan nyo ito, pero kung ating ibabase sa Bible, dito natin nakikita ang puso ng tao sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ibinibigay, lalo na sa Panginoon. Ito natin yung makikita, ito natin yung makakayaan. Kasulat na sinabi ng ating Panginoon, kung saan naroon ang kayamanan ng isang tao, ay dumulong ang kanyang puso. Yan po ay isang malaking katotohanan. Kung saan naroon ang kayamanan mo, ay dumulong ang iyong puso. Yan mo, pag mayroon ka sasakyan, gagawin ko yung example, mayroon ka sasakyan, may 4 wheels, o may motorsiklo o bisikleta, lalo na bilhin mo yan, pinagpadalan mo, kaya nang maya po kanyang pumas mo yan. Nag-iisipan mo maigi. Kaya ako lang dito sa motorsiklo. Hindi ba yung pamitin mo? Dahil hindi sa parang kalawa. Yan mo yan. Kaya bakit ko nasasabi, nataan po tayo dyan. Wala kang ginawa kung di pagmasdan yung motor. Kasi natin yung puso mo. Natin yung puso mo. Ay, kung tama lang yung sinabi ng ating Panginoon, kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon dumulong ang iyong puso. At mahirap mawala sa gawain ng Diyos yung malaki na yung naibibigay sa Panginoon. Totoo yan, hindi po biro yan. Kaya may umabot ng ganito. Sa fellowship na ito, 4 na dekada na po ako dito, yun ako. Dahil ang aking buhay, ang aking kinabukasan,
ay dito po na isinugan. Kasama ang mga pananalapi ay nandito. Kaya hindi na malabo na siguro mangyari. Di ba na lamang mamatayan na talaga makiwalay sa amin para dito sa aming Panginoon. Kaya one time na may lumapit sa ating Panginoon, ano ang dapat mong gawin? Ano ang sabi ng Panginoon? Ano sinasabi ng kautusan? Ay, Panginoon, yung 10 kautusan, nagkautas siya, bigin mo yung kapwa, igalang mo yung mga magulang, huwag kang mag-itirapit. Lahat ng mga bagay niyo, Panginoon, nagawa ko mula sa aking kamuspusan. Pero ano sabi ng Panginoon, tinignan siya sa mata at sinabi, ipagpili mo ang lahat ng iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. Magkakaroon ka ng kailangan sa namin. Diba, dumahayag kung anong puso mo siya. Kaya sa pamamagitan ng pagbibigay, nakahayag ang puso ng isang tao. Doon natin kilala kung siya'y tapat, kung siya'y mapagkalinlangan, o kung siya'y yan naman. Doon na makikita yun. Diba, tumayo naman si Sakeo, ano sabi niya? Narito ang kalahati ng aking kayamanan, ibinibigay ko sa may hirap. At kung sakaling ako'y makadaya, ibabalik ko ng mga ama. Tayo agad ang Panginoon. Dumating sa tahanan ito ang pagligtas. Sapagkat lahi rin naman ito ng Abraham. Doon niya nakilala talaga ang puso ni Sakeo. Na si Sakeo ay pinanaya. Ano ugali ni Sakeo? Ano si Sakeo? Si Sakeo ay isang chairman ng maniningil ng buwis. Talamak sa pera. Galing sa pera. Pero yung pagbibigay niya, ang nakakita na ang puso niya ay pinalaya ng Diyos. Kaya kalungan si Jesus eh. Diba? Kaya sinabi na agad niya, hinatulan na agad niya, dumating ang pagliligtas sa tahanan ito sapagkat lahi rin naman ito ng Abraham. Ano yung ibig ko sabihin? Kaya wala akong alam na ibang paraan para matest ang puso ng isang tao, kundi hindi. Ilagdag doon sa panunidagdag si Abraham. Diba? Pinangarap ko nung nakaraan. Nagkaroon siya ng destiny. Nakita yung kanyang hantungan. At hindi mo piniiwala, ihiwala yung salita. Ibigay. Dinili sa kanya ng Panginoon yung nag-iisa niyang anak. So, ano sabi ron? Dahil sa ginawa mo yan, so, doon mo makikita talaga na walang ibang paraan para makilala mo ang puso ng isang tao sa pamamagitan ng pagbibigay. Diyan mo makikita mong kakalalian sa gawain ng Diyos. Diyan mo makikita yan. O yan ay dapat sa gawain ng Diyos. Dahil nakikita yan, ang laman ng puso ay nakikita sa binibigay ng tao. Kaya isa ito sa tinuturo sa atin dito sa church ang pagbibigay. So sa po siguro yun, para maunawaan nyo kung bakit tayo ay lumiligo ng pananalapi. Praise God. Dahil ito ay kalooban ng Panginoon, ginawa ng Diyos. Ito ang una yung pagbibigay sa gawain ng Panginoon sa buwan ng June 2025. Okay, tawagan si Phil, para tayo pangunahan dito. Praise God, tayo maraming sa Panginoon. Dahilan, dapat na Diyos, maraming pong salamat sa lahat ng bagay na iyong ginagawa. Dalangin ko po, Panginoon, ay pagpalain ko ng Diyos ang iyong mga anak. Papangyarihin mo at bigyan mo ng kaganapan lahat ng mga bagay na aking nababanggit sa unahan ayon sa iyong kalooban dakilang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagsihan o sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, minsan pa
Awitan natin ang Panginoon. I got my mind made up. Salamat sa mga manonood ko. Pagpalain ka kayo ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Okay. So, praise God. Sabi ko mga Bible, Lucas sa chapter 15, ito po yung yung kasaysayan ng tinatawag the prodigal son. Kung kayo itatanong, sino nakakaalam? Sino yung makapagsasabi na ito'y parang common na sa kanila? Sabi na nila yung kasaysayan. Pero yung ilan, lalo na sa hindi o bihira ang basahin ito, ang kanilang pagkaunawa rito ay yung lalaki na yung bunso na nangyaring hindi agad yung pera, yung pananalapi, yung mana niya, pagkamat buhay pa yung kanyang ama, ay hindi na agad yung mana niya. Yung agad ang pagkaunawa natin, tayo ay bibir. Grabe naman itong lalaking ito. Ang sama ng ugali. Kung ay pagtatay na, hindi na agad niya yung mana niya. Yung ang pera. Diba? Yung agad ang ganun ng ating naiisip. Pero alam niyo sa totoo lang, hindi yun ang prodigal son niya. Ang prodigal son niya, yung pangalan. Yung galing sa bukid. Yung umuwi. Tapos pag uwi na, nakita niya, anong kabuluhan niyo? Bakit mayroong kasiyahan? Sabi ng mga tao, dumating ang inyong kapatid na bunso. Yung mukhang pera. Dumating na. Ano nangyari? Pinagpatay ng iyong ama dahil sinubalik ng malusog at walang karamdaman. Sumama yung loob niya doon siya nagtampo. Ayaw siya pumasok sa bahay. Hindi nagbasa doon. Sino nagbabasa? Lumabas yung ama at sinuyo siya. Doon niya ilabas lahat ng kanyang hiputok. Sama ng loob niya. Pinuntok, pinuntin ko na pinayaman ko. Negosyo natin. Ni isang tupa, hindi mo handa mamamon ay pagpatay para mag-inuman kami ng aking barkada. Ano sabi ng ama? Ikaw ay lagi mong kasama. Ang lahat ng akin ay iyo. Pero itong kapatid mo, minsan naligaw, minsan naging fatal, pero ngayon ay muling nabuhay at siya ay ligtas at malusog. Di ba dapat natin ipagkatuloy? Kaya nakikita natin yung kasaysayan doon. Natapos yung kwento, bumalik sa loob ng tahan ng ama, yung anak, hindi pumasok. Hindi nakipag-ayos doon sa kanyang anak. Kaya lumalabas dyan, ang totoong prodigal son niya, yung totoong alibukhang anak niya ay yung hindi umalis. Yung kasama lang pa rin yung kanyang ama. Yun ang totoo. Kaya minsan, kung ating bibigyan ng pansin ay tumutukoy sa mga Hudyo, sa mga Pariseo.
Kasi sila yung sobrang matuwid. Sila yung nagtingin sa sarili, wala silang pagkukulang. Yun. Pero ang pinakamaganda rito, hindi yung ang pinaka-main event dito, hindi yung pagiging abusado ng bugso, yung sobrang kapal ng mukha. Hindi yun ang pinaka-sentro ng kwento. Ang pinaka-madrama dito na kwento, natagpo dito sa aming babasahin, ay yung verse 17. Ano yun? At doon po tayo magsisimula. Verse 17. Kasi yan po yung pinakamahalaga na kwento. O yan sa kwento na yan. Yung verse 17, na doon po ako magsisimula at yun yung pinaka-key verse natin sa ating usapan ngayon. Ano yun, naging memory verse ko, naging memoryado kong talata dahil doon sa pagkakamali. Lucas chapter 15, beginning verse 17 to 24, ganito ang sinabi. Natapwat nang siya ay makapag-isip. Yun po, ang pinaka-crucial, pinakamahalagang tagpuyan. Kahit gaano ka kasama, kahit gaano ka katalamak, ang iyong buhay mo, ang pinakamahalaga sa Panginoon yung ikaw ay nag-iisip. Yun ang wala po sa panganay. Kaya yan po ang pinakamahalaga dyan sa takto na yan. Dapat nang siya makapag-isip ay sinabi niya, ilang mga alin ang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalaki sa pagkain at ako'y rito'y namamatay ng gutom. Magtitindig ako at karoon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paligid yung buwang bunga ng nag-iisip. Nakikita ang kanyang sarili. Kapag tao yung nag-iisip, hindi nakikita ang sarili niya. Hindi na ako karapat-dapat at tawagin anak mo. Gawin mo akong katulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. At siya nagpindig at pumaroon sa kanyang ama, datapwat samantalang nasa malayo pa siya ay natanawan na siya ng kanyang ama. Sabi naman ni Pastor Boy, ito yung pinakamadrang na kakaya. Na yung ama, ito mo makikita na ang Diyos ay tumakbo. Kasi pinag-uusap sa kanilang dalawa. Sa tao, sa relasyon ng tao at sa Diyos. Sabi dito, dapat samantalang nasa malayo pa siya, natanawan na siya ng kanyang ama, at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa liig at siya hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin, hindi na ako karapat-dapat at tawagin anak mo. Dapat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo itong madali ang pinakamabuting manabal at isulot ninyo sa kanya. Lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at mapanyapa ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinagawang duya at inyong patayin tayo magsikain at mga katuwa. Sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay. Siya'y nawala at nasumpungan at siya'y nagpasimula mga katuwa. Yun ang hindi natin sa kanyang panganay. Kaya sabi ng ilang mga Bible scholar, yung kumakatawa sa mga religiosong tao, sa mga Pariseo. Tayo manalangin sa Panginoon, dakila at tapat na Diyos, marami pong salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong biyaya. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Samahan mo nawa ng iyong banal na Espiritu o God ang iyong salita sa oras nito. Marami pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Titingnan natin na hindi yung religyoso, yung Pariseo, yung pakanay. Tingnan natin, amen, ay yung puso. Dahil ginawa niya ang pinakamalaking bagay sa buhay niya. Nag-isip siya ng tama. Ang langit, ito pa title ko na aking pinamit dito, ang langit ay bukas para sa mga taong itinatama ang pag-iisip. Tandaan po natin, ang langit ay bukas para sa mga taong itinatama ang kanyang pag-iisip. Babalik ka rin mo,
So ang langit ay sarado, hindi welcome ang taong ayaw mag-isip ng tama. Ayaw itama ang kanyang pag-iisip at tulad ng pagpahanay. Yung makikita natin dito. Una, mas bibigyan ng pansin mo ng katotohanan at tulad naman ito, the importance of people correcting their thinking. Ang kahalagahan ng tao ay tinatama ang kanilang pag-iisip. Bakit? Kailangan kasi maunawaan natin ito. Bakit? Napakahalaga na ikaw ay mag-isip. Ikaw ay itama mo ang iyong kaisipan. Base mo sa Biblia, ang tao hindi napahamak sa dahilan sila'y nagkasala. Kita natin yung bunso. Kahit gaano kalaki ang pagkakasala niya, kahit gaano kalaki ang nagawa niya, ang mahalaga sa kanya, nag-iisip siya ng tama. Hindi issue nyo ito'y makasalanan. Ikaw na yung pinaka-makasalanan, pinaka-balumbado, pinaka-walang modo, ikaw na lahat yung pinaka-masama, hindi po issue yan. Ito yung pinapakita ng kasaysayan natin. Dahil sinabi ng Bible na walang taong may kakayanan pumigil ng kanyang diwa upang hindi magkasala. Alam niyo bang unawa ng Diyos yan? At sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Ating Solomon, walang taong pwedeng makakontrol ng kanyang pagkatao. So sa madaling salita, ang tao talaga ay may kakayanan o ang kahilinatnan ay ang tinatawag na pagkakasala o pagkukulang. Kaya hindi issue kung gaano ka kasama sa harapan ng Diyos. Ang issue dyan ay kung paano ka nag-iisip. Ecclesiastes sa chapter 8 verse 8, walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang tumigil ng diwa. Walang kapangyarihan sa kaarawan ng kamatayan at walang dahilan sa pagkikipagbunyagin niyaon. Hindi mailigtas siya ng kasamaan at bagay niya. Ano sabi? Wala daw, ang tao daw ay walang kapangyarihan sa kanyang diwa, sa kanyang katakuhan upang pinilin niya o kontrolin niya ang kanyang diwa. Kaya pinapakita dito, naunawaan ng Diyos, pinapakita ng Panginoon dito, gaano man kalaki ang pagkukulang ng isang tao, hindi yan ang issue. Ang issue niya ay kung nag-iisip ka ng tama. Tingnan din natin ang sinabi sa 1 King chapter 8 verse 46. 1 King chapter 8 verse 46. Kung sila'y nagkasala laban sa iyo, sapagkat walang tao na di nakakasala, at ikaw ay magalit sa kanila, at ibigay mo sila sa kaaway na ano pa sila'y dalhibihan sa lupain ng kaaway sa malalim o sa malalim. Ano sabi? Sapagkat walang tao na di nakakasala. Ano ba Diyos yan? No, sinabi niya walang taong hindi mahal, hindi magkasala. Kaya, ang tinutukoy ko rito, kahit gaano man ang pagkukulang mo sa Diyos, hindi issue yan eh. Idagdag pa natin ang sinabi pa sa 2 Chronicles chapter 6 verse 36. Hindi halos inulit na at sasalita niya na si Moises. Kung sila'y magkasala laban sa iyo, sapagkat walang tao na di nagkakasala, at ikaw ay magalit sa kanila at ibigay mo sila sa kaaway na ano pang sila'y nalibihag sa isang lupa ng malalim o malaki. Isama na natin ang sinabi ng Roma chapter 7 verse 15 at pinangusap ni Apostol Pablo, sapagkat ang ginagawa ko, Romans chapter 7 verse 15, sapagkat ang ginagawa ko hindi mo nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig ang ginagawa ko, na dapat ang kinapuputan ko, yaon ang ginagawa ko. So, ibig sabihin, ito talaga na ang tao. Hindi maaari mabuti, hindi maaari, hindi magbulag, hindi magkamali. So, itagdag pa, sinabi pa rin ni Apostol Pablo, Romans 3:23. Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala na at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, for all have sinned and come short of the glory of God. Tawa. Tinutin ko ang tao.
Unawa ng Diyos ka na nagugulang ka. Hindi yun ang tinitingnan sa iyo ng Panginoon. Kailangan napakahalaga ng pananampalataya sa buhay ng tao. Ang tanong, bakit si Job ay tinawag na taong matuwid? Bakit si Job ay tinawag na taong matuwid? Hindi ibig sabihin, contradiction. Sabi ni Pablo, walang taong matuwid. Sinabi ni Moises, walang taong hindi maaaring hindi magkasala. Job chapter 1 verse 8, sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at umiiwalay sa kasamaan. Ang dahilan, si Job ay sumasampalataya sa Diyos. Ang taong sumasampalataya sa Diyos ay itinatama ang kanyang pag-iisip. Yun ang dahilan, kaya siya tinawag na taong matuwid. Itinatama niya ang kanyang pag-iisip. Umaasa ako na kukuha niyo, kasusundan niyo ang nais kong ipakakot sa inyo. Hindi question, hindi katanungan dito na ikaw ay nagkakasala, nagkakamali. Ang katanungan dito ay itinatama mo ba ang iyong pag-iisip? Nagsisikap ka ba na mag-isip ng tama? Tingnan natin na sinabi ni Job, chapter 1, verse 5. At nangyari ng makaraan ng makarawan ng kanilang pagpipista na si Job ay nagsubo at pinapagbanal sila. Yung mga anak, ang tinutukoy niya, yung 7 anak, bumagong maaga sa kinumakahan at naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat, sapagkat sinabi ni Job, marahil ang aking mga anak ay nagkasala at itinakwil ng Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ginagawa ni Job na palagi. Palagi. Tinatayo nila yung pagsamba sa Diyos. Para ilan iniisip niya na baka nagkakasala, nagkukulang ang kanyang mga anak. So, ibig sabihin, marunong si Job, tinuturuan niya ang mga anak niya na itama palagi ang kanilang kaisipan. Kaya ang palagi ang pagdalo sa tawain ay isang tawain ng pagtatama ng isip. Sino mo sasabi ngayon? Tinatama natin ang ating mga kaisipan, kaya tayo narito. Amen? Hindi tayo narito para itama natin yung damit natin. Ano sa kaya ito? Yung forma kong ito. Hindi, ano? Hindi tayo napunta rito para tingnan natin dumano kaya sa system. Kailan kaya mamaya? Hindi gano'n. Kaya tayo narito upang itama ang ating mga pag-iisip. Sinabi na ang tao'y walang kakayanan upang hindi makagawa ng pagkakasala. Kaya naman hindi tayo hinahatulan ng ating Diyos sa ating kailangan. Ang hatulan ka ng Diyos kung hindi ka nag-iisip ng tama. Uulitin ko, hindi ka hinahatulan ng Diyos dahil ikaw ay nagkasala. Hinahatulan ka ng Diyos dahil hindi ka nag-iisip ng tama. Ang pag-iisip ng tama ay makikita natin sa mga sumusunod, pananampalataya sa Diyos, pagkatakot sa Diyos. Ano sabi sa Job chapter 1 verse 8? Ang hinihiwalayan ay ang mga bagay na masama, hindi ang mga bagay na mabuti. Kaya makikita ang palatandaan kung ang isang tao ay nag-iisip ng tama, ang hinihiwalayan niya yung nakaka-apekto sa kanyang pananampalataya. Hindi yung pinagmumulan ng pananampalataya. Dito tayo. Dito na din nadidevelop ang ating pananampalataya. Kaya huwag tayo maging alituba sa church. Ang hiwagayan natin yung mga bagay, yun ang palatandaan ng isang tao ay nag-iisip ng tama. Ang gumagawa ng gano'n na hindi nag-iisip ng tama, uulitin ko, hahatulan ka ng Diyos hindi dahil sa iyong kahinaan, hahatulan ka ng Diyos dahil hindi ka nag-iisip ng tama. Ang taong nag-iisip ng tama ay nakikita ang kanyang sarili. Sa ating text, verse 21, nabanggit ko na kanina at sinabi ng anak sa kanya, Ama,
Nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako dapat na tawagin anak mo. Yan po ang sign sa tao na nag-iisip ng tama. Nakikita niya yung sarili niya. Isa pang bagay, hindi mo maiibig ang Diyos nang wala kang tamang pag-iisip. Matthew 22:37 at sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mo, buong puso mo, at ang buong kaluluwa mo, at ang buong pag-iisip mo. Kaya, kasama. Hindi mo po pwedeng ibigin ng Diyos na hindi ka nag-iisip ng tama. Isa pang katotohanan, hindi pwedeng kalimutan ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan kung hindi ko itatama ang iyong pag-iisip. Verse 22, sa ating text na binasa, na dapat sinabi ng Ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo itong matari, ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at na mapangyapak ang kanyang mapa. Hindi niya sinabi, bakit? Akala ka, nalimutan mo na yung 10 milyong inuha mo sa akin, saan mo dinala? Hindi naman sa kanya yun. Ang mahalaga sa kanya, nakikita niya ang sabi ko, nag-isip siya ng tama. Kaya kung tayo ang hatulan, kung nag-iisip pa tayo ng tama, hindi. Pinakahuli, ang tawag na sa tamang pag-iisip, alam niya ang pagbalik. Ang problema, kung nag-backslide ka, nag-backslide din ako doon. 6 years akong backslider. Kaya nagkaroon ako ng asawang napakaganda. Made in Iglesia ni Cristo. Hindi ako pumakslide, hindi ako makapag-asawa ng Iglesia na hindi ko na po. Di ba? Ako yung naibig ko sabihin? Hindi ko kayo mahiya. Ang mahalaga, alam mo ang daan pabalik. Yan ang tanda ng isang tao nag-iisip ng tama, alam niya kung saan siya babalik. At siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. No? Ang tao nag-iisip, alam niya ang pabalik. At kapag samantalang nasa malayo pa siya, nakalawan na siya ng kanyang ama at nagdalang abag at tumapo at niyakap siya sa liig at siya'y nagkaan. Kaya napakahalaga na itinatama natin ang ating pag-iisip. Ano natin ang Diyos? Ano ang Diyos? Tao ka lang eh. Ano ang Diyos? Ano nga tao ka lang? Di ba kasalanan ka lang tao ka? Naging baboy na nalisyon ka na. Kaya, ibig sabihin, alam ng Panginoon may kahinaan ka. Hahatulan ka ng Diyos hindi dahil sa kahinaan mo. Hahatulan ka ng Diyos dahil hindi na nag-iisip ng tama. Hindi mo itinatama ang sarili. Diba? Mag-iisip ka, sasagot ka. Ano gagawin sa sagot mo? Sino pangingitihin mo? Yung mga barnada mo? O yung asawa mo? Asawa mo yung anak mo. Sa bagong sahod ka, galing mo sa Jollibee. Hindi lang tamang pag-iisip. Hindi yung bagong sahod ka. O ano pre? Hindi kayo ako kaya. Hindi ka nag-iisip na tama. Huwag kang magpasikat dahil hindi ka nang kayang damayan pagdating na ito'y nasa karamdaman na. Nakalaman, kailan dapat itama ang pag-iisip? Hindi maaaring hindi mo ito pang-ibig. Kailangan ito'y para makukuwaan ninyo. Dahil minsan, sabi nga ni Jesus, kung hindi mo din-direct minsan ng tao, hindi na mag-iisip, hindi siya mahuhusan. Kailan dapat itama ang pag-iisip? Kailan? Ngayon na. Hanggat buhay ka. Ngayon na dahil hindi mo alam kung bukas kung maitatama mo ba. Dahil makapagaling ng bukas, itinatamaan na yung sugat mo sa kapao. Diba? Dahil mo hanggat buhay ka. Hanggat nasasabi mong ito yung buhay dahil ang buhay ay pagtatama. Yan po ang ibig sabihin ng buhay. Pagtatama ng kaisipan. 2 Corinthians chapter 6 verse 2.
Sapagkat sinasabi niya, sa panahon ukol, kita'y pinakinggan at sa araw ng pagliligtas, kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahon ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Ang pinakikinggan lang ng Diyos ay ang taong nasa tamang pag-iisip. Tandaan niya. Yun lang ang pinakikinggan ng Diyos. Pero hindi na pinakinggan yung ano, yung pangalan. Ayaw kung maniwala sa akin, para sa iyo, masama yung ginawa ko, dahil binigyan mo ng pagkakataon ng kapatid mong bungso, hindi mo makunawa niyang pahala ka, may tingilin ka. Pinalikuran niya. At doon mo pa na makikita mo na hindi pinakikinggan ng Diyos ang taong ayaw itama ang pag-iisip. Ang pagtatama ng isip ay dito sinasagawa sa lupa. Pagdating sa kabilang buhay, kahit makita mo at makumbinsi ka, dahil nakita mo totoo ang salita ng Diyos, ang lahat ng bagay ay katotohanan, ang malungkot nun, wala ka nang itatama. Dahil ang kabilang buhay ay pagkakayat ng lahat ng tama at ipikuras ng pagtatama. Inoon mo kalimutan. Ang oras ng pagtatama ngayon hanggat buhay ka. Pero hindi mo alam kung bukas ikaw na si Oscar. Oscar! Lag ka sa mangin. Yan, ako ano ba ibig ko sabihin? Alam mo yung dalawang engineer, kawawa yung anak nila, ginawang palaman ng Solid North Choy. Ayun, Solid North. Dati kong manager yun, yung minari ng bus na yun. Yun yung Jack Liner, mangyari nung taga Quezon, kababayan ko. Ang dami ng taxi nyo. Kaya po, nakatingin lang yung dalawang mag-asawang engineer. Sinandwich ng Solid North. Ayaw, napasama sa bintana ng pinag nila eh. Pero ngayon bata, nakakakota na yung bata. Sino magpapalaki ko siguro yung mga kamag-anak, mga kapatid, o may kapatid. Tapos yung ibig sabihin, hindi nila alam hanggang doon na lang ang buhay nila. At nakakaalam kung saan ang buhay mo. Alam ka, may oras, itama. 3 beses ka nag-asa. Itama. Ayusin mo. 4 na beses. Ayusin mo. Ano sabi ng Panginoon? 70 times 7. Panawarin mo ang iyong natakit. Ilan yun? Kaya nandito, sa halimbawa, yung lalaking mayaman at si Lazaro. Yung mayaman na sumasamlit, ang nananawagan kay Abraham. Meron pa akong 5 kapatid, baka sila ako nila dito. Ibig sabihin ng dito. Ama Abraham, papalagin mo si Lazaro para maitama ang buhay nila. Ang pagtatama ay hindi manggagaling sa kabilang buhay. Mali ko natin binapanggityan. Ang pagtatama, dito ginagawa sa lupa. Hanggang ang tao'y tumayo. Tama mo ang buhay mo. Dahil mo itama, susubukan ng Panginoon, makukulit ka. Ayaw mo pa rin itama ang buhay mo, magiging ka ng Oscar. Hindi si Oscar. Oscar! Nandunod kayo ng yung mga pinakang mga vlogger kung makikilala si Oscar. Minsan nagiging si Superman, minsan nagiging si Batman. Yun ang ibig ko sabihin. Hindi mo hanggat may buhay ka rin tama mo. Kaya dito sa akin, hindi natin pinagtatawanan ng isang tao'y mahina. At backslider yan. Hindi natin pinatawanan ng backslider. Kaya nung makita ko dito sila David, ilang taon. Halos 3 taon yata hindi ko na nakita. Kaya nung makita ko, ang sarap ng pakiramdam ko. Ganun din yung ama. Biyakap ko nga eh. Oh, Brad, gusta. Super tuwa ko na yama ko eh.
Kung ano ba yung sabihin? Kaya ako nagtatakas nila. Ba't yung mga nahihiya? Nahihiya ako eh. Nag-text pa. Welcome pa po ba? Bukas pa po ba? Sila ko kay mama, ikaw lang naman nagsara. Hindi nagsasara, ikaw lang ang nagsara. Nahihiya daw sila. Hindi ka namin dito pagtatawanan. Dahil hindi issue dito kung may nakuhulog ka sa pagkakasala. Ang issue dito ay kung itinatama mo ang iyong pag-iisip. Kung nag-iisip ka pa rin ng tama, pa rin unuwaan yun. At ang muli, dito ko magtatapos, ang lahat ng mabuti ay nagsisimula sa tamang pag-iisip. Dahil maganda ang buhay ng lalaki dahil nagpasimula siya mag-isip ng tama. Kaya lahat ng bagay ay nagsisimula sa tamang pag-iisip. Diba nabanggit ko na rito, may kumanay at nagtutulo. Nabanggit ko na rito na mayroong isang Taiwanese na nakapulot ng isang bag na ang kalagahin kulang-kulang milyon. Diba? Tapos mayroon siyang kasama yung yung wallet pa na, may kasama rin na pera na nagkakahalaga na ng $400. Wala siyang trabaho, wala siyang tahanan, at pinalis siya. Nung makita niya, may ari pala nun, ibinalik niya, may ari pala nun, ay alam kung sino, may ari pala ng malaking company doon sa Taiwan. Diba, binigyan siya ng pabuya at inuha pa siyang binigyan siya ng posisyon doon sa company niya at binigyan siya ng tirahan. Kaya lahat ng mabuti nagsisimula sa tamang pag-iisip. Nakita niya, mahal ito, $200. Pagkaling natin mo lang dito sa value ng wallet. Yung $200, kahit pa paano, ang ating pera na rin yun, kung hindi mababa na 30,000 yun. Diba? Ito o basta na sa mga 25, siguro. Hindi ko na alam kung magkano dollar kayo. Diba? Kung nakita mo yun, alam niya yun, naisip niya ito, ang ginamit ko, handa ko sa araw, 2 araw. Ito naubos. Pero pag binalik ko ito sa may natin, baka sakaling may maitulog siya sa akin. At hindi nga siya nagkamali. Kaya lahat ng mabuting bagay nagsisimula sa tamang pag-iisip. Ano ang tanda na ang tao ay wala sa tamang pag-iisip? We are fighting the wrong enemy. Ito na. Tulad ng alimugang nanaw, yung pusong anak. Pero umiwalay siya sa kanyang ama. Ang ama niya hindi nakaaway. Dahil kailangan niya magpakalayo-layo sa ama niya. Sabi nga ni Pastor Boy, kaya pinagpakalayo-layo, kaya ayaw ng maririnig ang tinig ng kanyang ama. Ito yung sinasabi ko, we are fighting the wrong enemy. Ang kinakalaban natin, hindi dapat yung makakatulong sa atin. Hindi lang tuloy natin kaaway. Ang kaaway natin, ay demonyo. Wala tayo dito kahit isa. Dito, wala tayong kaaway dito kahit isa. Si Haring Saul, nabanggit kanina, ulit-ulit. Hindi yan. Si Haring Saul, ang isang mali kay Haring Saul, kinalaban niya ang taong napakalaki ng tinutulong sa kanya. Dahil lang sa selos, inggit. Diba? Pagkalaman nyo, basahin ninyo. Parang naging binabay si Haring Saul eh. Sa kanya, nasala siya. Sa akin, libo-libo. Libo-libo, nabibilang yun eh. Libo lang eh. Yung sa kanya, nasala siya, hindi na mabilang. Itsura mo. Kaya nasabi na nahihirapan niya si David. Amantala, hindi niya nakita na si David ay nagbigay ng kapayapaan sa buhay niya. Nang dumating si David sa kanya, siya ay napapanong takot at takot at bubuntugan ng mga tuhod dahil kay Goliath. Pinarap ni David si Goliath, alang-alang sa kanyang pamahari, alang-alang sa buronan niya. Tapos nung siya ay tinagkakaroon ng tiniling, tinutugtugan siya ni David. Anong ginagawa niya? Sinisipat niya si David.
David na nagtatanggol ng kanyang trono. Kaya sabi ko nga, kinakalaban niya ay maling kaaway. Kaya, hindi problema yung kay Haring Saul. Hindi problema yung sa kanya. Ang problema sa kanya, alam mo kung ano? Sa akin nakita sa buhay ni Haring Saul, nabigo siyang itama ang kanyang pag-iisip. Yun ang totoo. Ilang beses na siyang niligtas ni David. Natutulog siya doon sa pema. Hindi nga lang nato sa loob si David. Nasobrang ganyan. Nangatugdas si David doon eh. Siyempre, kahit anong galing nila sa makikipagbakay, libo na yung kasama ni Haring Saul. Tapos, natutulog siya doon sa lalo lumabas niya si David. Nakita siya yung tulog. Ano sabi ng kanyang kapitan? Panginoon, kahit tulog na naman ako, pagpasin ko lang ang iit ito, hindi na tayo parang aso, ako ng ako. Kaya sabi ng David, that's not the anointing of God. That's not the anointing of God. Ganun karama. Katino ang isip ni Haring David. Buhay ba niya ang tinangkatangaan? Pinagkaliwala sa kanya ng Panginoon ang buhay ni David sa Haring Saul, hindi na dinalaw. Kaya nung pagkaro, pumunta siya doon sa bundok. Haring Saul! No! Nagising sa Haring Saul. Bakit mo pinagtatangkaan ang aking buhay? Wala akong nagawang masama sa iyo. Narito ang iyong damit ay daya ng damit mo. Iniwa ko dahil nagdaan ako sa harap mo. Habang ikinatutulog, iyak sa Saul. Anak ko! Talaga namin nagkamali. Ikaw ang tama. Umuwi na rin ako. Patawarin mo ako. Kaya sabi doon. Hindi pa nakakabalik si David. Sanay! Sumalakay na naman siya. Kaya ako, hindi ko pasahin yung nasaisalan. Kaya sa amin nakita sa buhay ni Haring Saul, nabigo siya itama ang kanyang pag-iisip. Ang iyong pinakamalaking pagbagsak, iyon ang pinakamalaking pagbagsak ng buhay niya. Hindi niya nagawang mag-isip ng tama. Ang dami ng mabuting ginawa sa kanya ito ay hindi niya nagawang mag-isip ng tama. Minsan ang daming nga yan sa church yan. We are fighting the wrong enemy. Kapag hindi mo naunawaan yan, yan ang ibig sabihin niya, hindi ka nag-iisip ng tama. Nananalangin sa iyo, hindi mo alam. Siya yung tinuturo yung public enemy number 1. Alam niyo po, hindi mo ilalabas mo pa yung ano na, kung sino yung paglalas sa iyo. Kaya nakita ko ang tagal na dito. Sabi ko kay Jaya, pag pumasok ka doon sa may SM title, pagpasok mo doon, may makikita kang malaking tilog, halos na kung lang isa, nilalagay niyo ng piso, tititawan mo yun, tapos magpapaikot-ikot ng piso na talagang patuhan yung mga bata na ito. Yung makita ni Chumina, ay, kuya lang mo sila, alam mo, sabi ko, uy! Kalapitan na ng pagkitan. Pipin na ko lang naman kuya. Hindi nakakantay na lang. Kung gano'n na madami. Pinakita ko doon na kalagay. Isang location na ako sa mga. Sabi ko kay Gina, picture mo yan. Darating yung panahon kakailangan mo ito. Ngayon na yung araw mo. Ang tagal na nito, ilang buwan ito. Hindi nakalagay doon ay peaceable. Sabi ko, yung peaceable. P-A-I-S-I-B-L-E. Peaceable. Tinignan ko sa Google kung ano yung sabihin ng peaceable. Sabi rin ito ganito. Ang salitang
Paisible pa sa Tagalog. Ang salitang paisible ay isang pag-uri na nagmula sa salitang Espanyol na Pasipiko na nangangahulugang mapayapa o tahimik. Sa Pilipino, ang paisible ay tumutukoy sa isang estado o kalagayan ng kapayapaan o at kawalang gulo o katahimikan. Maaari itong gamitin upang ilarawan ng isang tao na tahimik o hindi natutulog ng alalahanin o kaluluha. Kaya nakita niyo yung paano yan eh. Kaya, ito mo, yung chinilas at ito yan yung chinilas. Paano yan eh. Kaya hindi ko nilalag yung piso, pinaiikot niya ng gano'n. Pero tingnan nyo kung ano nakalagayan, no? Paisible. Tingnan mo, kung ano nakalagay dyan, kung makikita nyo. Ang nakalagay dyan, the mind is everything. What you think, you become. Three things cannot be long hidden. The sun, the moon, and the dew. We are shaped by our thoughts. We become what we think. When the mind is pure, joy follows like the shadow that never leaves. Ang kaisipan daw, ang lahat sa lahat. Kung anong iniisip mo, magiging ganun ka. Tatlong bagay ang hindi kayang nakakita mo. Una, araw, ang buwan, at ang katotohanan. Tayo'y huhubugin sa pamamagitan ng ating kaisipan. We become what we think. Magiging ano ka kung ano ang iniisip mo. Ibig sabihin, kung anong iniisip mo, yun ka. Kapag ang kaisipan mo ay dalisay, ang kabanakan ay susunod sa iyo na gaya ng isang anino na hindi ka iiwan. Maganda. Kaya sabi ko, diyan, picturean mo yan. Kung anong iniisip mo sa kapwa mo, ganun ka. Kaya kung pinagtutunan mo ang kapwa mo na nag-iisip ng masama sa iyo, ibig sabihin mo, ikaw ang nag-iisip ng masama. Ganun ka. Kung anong iniisip mo, yun ka. At yun ang patutunuhan mo. Kaya yung sabi nga dito, when the mind is pure, malinis, joy follows like the shadows that never leave. Ang kagalakan ay susunod sa iyo, hindi ka iiwan na gaya ng isang kanino. Pero inisip natin yung kaisipan natin, itama natin. At hindi natin na sinabi sa aming pagtatapos sa Lucas chapter 15 verse 24, sapagkat patay na ang anak kong ito at uling na buhay. Siya'y nawala at nasumpungan at sila'y nagsipagsimulang magkagawa. Ibig sabihin, ipinagpapakita kung ano ang katayuan ng lalaki na hindi pa siya nag-iisip ng tama. Ang sabi siya'y patay na. Hindi pala, ang tao pala hindi nag-iisip ng tama, patay. Bagamat buhay. Kapayag ka ng gano'n? Bagamat buhay ka, pero sa paningin ng Diyos, magpipulong ka na. Katulad ng babae na sumpungan doon sa St. Judith, sa harapan ng St. Judith, magpipulong ka, kaya ang tao. Ngayon lang yun. Ang sabi siya'y patay na. Ang tao hindi nag-iisip ng tama, bagamat buhay siya'y patay. Episode chapter 2, verse 1 to 5. At kayo'y binuhay nga ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay ng kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya kayo na ligtas. Pansinin niyo yung salitang siya'y nawala at nasumpungan. Ang taong pag hindi nag-iisip ng tama, siya'y nawawala. Ibig sabihin pala no. Ang tao pala pag hindi nag-iisip ng tama, siya'y nawawala. Maaring nawawala sa katinuan. Pwede ka no. Kasi sabi ng Bible, ng taong hindi nag-iisip ng tama, siya'y nawawala. Ang sabi doon, siya'y nawala at nasumpungan. Ang nasusumpungan lang naman, ang tao pag nag-iisip ng tama. Kaya sabi ko, sinawala at ngayon nasumpungan. Ibig sabihin, nasusumpungan lang pala ang tao pag nag-iisip ng tama. Kaya sa aming pagtatapos, kaya ang tao, nang siya'y mag-isip ng tama, saan siya nasumpungan? Sa bahay ng kanyang ama.
na nag-isip siya ng tama na sumpungan siya sa bahay ng kanyang ama, yakap-yakap naman. Kaya ang tao nag-iisip ng tama ay nasusumpungan sa bahay ng ama. Iyon natin ang ating mga ulo. Kaya mahalaga ang bawat pagpipito. Ang mga taong nasusumpungan sa bahay ng ama ay mga taong nag-iisip ng tama. Praise God. Hallelujah. Awitan po natin ang ating Panginoon. Ay natin tumayo. Kita natin ang Panginoon. Nalayo ka sa Panginoon. Huwag mong isipin, nakakahiya, mahirap bumalik, mahirap dumado. Hindi kinakatawanan ang kahinaan ng isang tao. Tulad na sinabi ko, amin na taon akong palibot. Ang inaatulan dito ay yung hindi ka nag-iisip ng tama. Yun ang inaasulan ng Panginoon. Pero ang kahinaan ng tao, talaga ng Diyos. At sinabi niya ay walang tao hindi nagkakasala. Pero ang pinakamahalaga sa atin, ang tinitignan sa atin ng Panginoon kung nag-iisip ka ba ng tama. At yung tanong, kailan ka mag-iisip ng tama? Kaya sa oras nito, hindi ka ba nakakakilala sa Panginoon? Kung maaaring tumalipod ka, walang problema, hindi ka sumabay sa panalangin, nananalangin ako para sa iyo. At alangin ng pagtanggap sa ating Panginoon Jesus. Mahal ka ni Jesus, kahit gaano karami kabigat ang kasalanan mo, ang mahalaga sa Panginoon at iisip ka ng tama.
Kaya kung ikaw yan, ayos itang pangunahan ng panalangin ng pagtataw sa Panginoon. Ulitin mo mga kataram ito, dakilang Diyos. Inaamin ko po na ako'y nagkasala. Marami akong kamalian. Kaya po ang nanagawa. Subalit sa oras dito, nagpasya ako. Natanggapin ka. Natanggapin ka muli. Bilang aking Panginoon at tagapagligtas ang aking buhay. Binubuksan ko ang aking puso. Inaandayahan kita na pumasok at-ari umuko sa pinakasentro ng aking buhay. Isulat ko rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muli mo kasamaling makasama mo ang tulong sa buhay ng magdamag. Maraming mong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong ginagawa. Maraming mong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Sa oras na ito, itatama natin ang ating buhay. Itatama natin ang ating pag-iisip. Bukas ang altar ay may pag-usap tayo sa ating Panginoon Yesus. Praise the name of Jesus. Lord of God, hallelujah. God, maraming po salamat sa iyo. Oh, salamat po sa iyo. Salamat po sa iyo. Oh,